Hi, Happy New Year! Dalangin kong sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at malusog ang pangangatawan. Dalangin kong naway sumagana kayo sa buhay spiritual. In Jesus' name, Amen. James 5 verse 7, kaya nga magtiyaga kayo mga kapatid sa pananampalataya hanggang sa pagdating ng Panginoon. Okay, tapos na ang holidays, ang Pasko at ang New Year, kaya balik na naman tayo sa normal. Ang New Year ay umpisa ng taon. Ibig sabihin, mag-uumpisa na naman tayo sa paghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi siya dumating last year, kaya maghihintay tayo sa taong ito. At kung hindi siya dumating sa taong ito, maghihintay tayo sa susunod na taon. Magtiyaga tayo sa paghihintay hanggang sa pagdating ng Panginoon. Iyan ang tagubilin nila sa atin sa banal na kasulatan. Dahil ang muling pagbabalik ng Panginoon, ang siya na lamang hindi pa nagaganap. At ang muling pagbabalik ng Panginoon ay ang tanging pag-asa lamang nating mga nananampalataya, sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay ang ating ganap na kaligtasan ayon sa kasulatan. Okay, halos lahat na ng mga hula at mga pahayag sa kasulatan sa Old Testament ay naganap na. Sinabi ng Panginoon sa John 19 verse 30 na naganap na. Sinabi niya ito pagkatapos niyang masipsip ang alak na ibinigay nila sa kanya bago pumanaw sa cross. So naganap na ang mga hula tungkol sa Panginoon sa Old Testament, sa Isaiah chapter 53, na ang Panginoon ay pinatay dahil sa sala o kasalanan ng sanlibutan. At sinasabi din sa Isaiah chapter 53 na inihandog niya ng Panginoon ang kanyang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito, siya ay mabubuhay ng matagal. So, hinulaan na noon pa man sa Old Testament na mamamatay ang Panginoon at muling mabubuhay. Naganap iyan nang mamatay ang Panginoon sa cross dahil sa ating makasalanan at siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. At pagkatapos niyang mabuhay na muli, nanatili pa ang Panginoon ng 40 days dito sa lupa bago umakyat sa langit. At pagkatapos niyang mabuhay na muli, napakita siya sa 12 mga alagad. At pagkatapos napakita rin siya sa 500 na mananampalataya ayon sa 1 Corinthians 15 verse 5 to 6. So marami ang witness na nakakita sa Panginoong Hesus pagkatapos niyang mabuhay na muli. Nakita rin ng mga apostol, ng mga alagad, ang pag-akyat ng Panginoon sa langit ayon sa Gawa 1 verse 9. At ang Panginoon ay nasa langit ngayon, nasa kanan ng Diyos ayon sa Gawa 7 verse 55 to 56. So ang hinihintay na lamang nating magaganap ngayon ay ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ito yung araw ng paghuhukom. Sinasabi sa atin na magtiyaga tayo sa paghihintay hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Sinabi ni St. James na tingnan ninyo ang magsasaka, buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin at ang pagpatak ng una at huling ulan. Dapat din kayong magtiyaga, tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat malapit na ang pagdating ng Panginoon. Ang pagdating ng Panginoon ay maaaring mabalam or madelay. Ngunit, tiyak siyang darating sapagkat ito ang pangako ng ating Panginoon. Tulad ng sinabi ni St. Peter sa 2 Peter 3 verse 9 na hindi pa tinutupad ng Panginoon ang kanyang pangako alang-alang sa inyo. Binibigyan ng Panginoon ang lahat ng pagkakataon na magsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi nais ng Panginoon na tayo'y mapahamak. Kaya't magtiyaga tayo sa paghihintay sa Panginoon tulad ng magsasaka. Ang magsasaka ay nagtitiis ng hirap, nagpapagal sa nakapapasong init ng araw at pagkatapos ay matyagang naghihintay ng harvest time. Ang harvest time, ito'y inihahalin tulad sa pagbabalik ng Panginoon. Ayon sa kasulatan, ito'y ang araw ng paghuhukom. So, ganun din naman, tulad ng magsasaka, magtiyaga tayo sa pagtitiis ng mga kahirapan sa buhay. Huwag tayong gagawa ng masama, kundi magtiyaga tayo sa paghihintay sa Panginoon. Tibayan natin ang ating loob at magpakatatag sa ating pananampalataya. Tularan natin ang pagtsatsaga at pagtitiis ng mga alagad at ng mga banal na nauna sa atin. Tiniis nila ang lahat ng hirap
at ang mga pag-uusig para lamang maipangaral ang mabuting balita sa mga tao. Sinabi ni St. James na huwag kayong maghinanakitan mga kapatid upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Tularan ninyo ang mga propitang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Tulad ni Job na nagtiyaga sa pagtitiis ng kahirapan at nanatiling tapat sa kanyang pananampalataya. Kaya't sa bandang huli, siya'y mas pinagpala pa ng Diyos. Ito'y pagpapakilalang mabuti at mahabagin ang Diyos. Ang Diyos ay mabuti at mahabagin sa mga taong nagtsatsaga sa pagtitiis ng kahirapan. Kaya't magtyaga tayo sa pagtitiis ng kahirapan at manatiling tapat sa ating pananampalataya upang sa bandang huli, sa araw ng paghuhukom, kahabagan tayo at pagpalain din tayo ng Diyos tulad ni Job. Sinasabi sa kasulatan na mapalad ang mga nagtsatsaga at nagtitiis. Isipin natin na ang mga kahirapang tinitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang sa atin sa araw na mahayag ang ating Panginoon. Ganito ang sinasabi sa kasulatan sa 1 Corinthians 2 verse 9 na hindi pa nakikita ng mata ni hindi pa naririnig ng tainga, hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya.